Shyness! Coffee ko brown! Saktong timpla ng kape, milk at brown sugar. Kaya sarap, pampahap! Saktong timpla na may sarap, pampahap. Coffee ko brown! Sarap, pampahap! Iba na, kaya ang soft notes, advanced na. Let's Hindi go soft note, forward. the end. Problemang bubong, the end. Kahit malagal na, Haro-haro. from to lunch, the end of cup. Soft notes. Ang gatako ko kumamalag yun. Unang tigado, kaya puro. Parang gatang kakabiga lang. Gatang-gata kaayo, wala nang kain tiga. Uus na lang. O fresh na lang. Number 1 gatang brand ng bayan. You want great hair? Pero the champ. Try new Pantene Bond Repair Treatment with Pro Vitamin Pearl For and collagen. speaking small and lucky More damage and smoothens out the champ easily. Yes. A miracle? It's Pantene. Gusto nito, araw-araw, walang tiwala sa kanya. Kaya araw-araw, mag-Nescafe Original. May Nescafe, Dark Roast Coffee. Just some new features returning on experimental game. Tudong! Whoops, Kahit tulog pa ang mundo, kumakain na ako para sa pangarap ng pamilya ko. Katulong mo ang Centrum Advance. May mas maraming nutrients. Okay, let's go. Tulong para malakas ang puso. What is that? Alaga ang mata. Still dead. Matibay ang resistensya. Kill. At buong katawan. Lahat gagawin ko na para matibay ang pangarap mo. Centrum Advance. Alagang ay makukulan. Ang triple lakas ng Bridge 345. Covid triple lakas na. Tulong lakas, di lang sa brain plus eyes. Di lang sa bone plus muscle. And immunity plus energy. I see some hacks here. Bridge 345. Oh, some theory, like a white spot. What about this chicken? 2 chickens. Wow, so cutie beruri. Let's go there. Let's go. Live mula sa Glan, Sarangani, Zero kayo Rosano. Rafi, ilan pa ba ang hindi pa rin nakikita dyan sa bayan ng Glan? Stop here. I'm so hungry. We're going to naman sa MDRRMO ay Collect nananatili sa some fish. pito. Ang pitong individual ang nananatili hindi pa nahahanap o nawawala hanggang sa mga oras na ito habang umakita rin sa Oh, wow. ang nasasawi dito sa bayan ng Glan dahil sa lindol. Ilang residente rin na ating mga nakausap kanina at kahapon ay nagsasabing posibleng may tatabahunan dito sa bumubong building sa aking likod. Pero kung mahirap na nga yung mag-recreate sa mga klaseng pagbubo, eh mas mahirap din yung mano-mano pagbubuhay na ginagawa ng mga rescuer sa mga bundok. Sa malayo, mataas at Let's go hindi focus presensyo this sa way. maraming kalabanin na abutan namin ang pagpuli ng mga tao at mga rescue workers sa mga We, isang babae this. na Oh wait, what is that? kasunod ng natin Oh, ng I think I'm right. mano-mano ang pagbubuhay ng mga rescue worker Polar bear. Wait, let's see the village inside. Whoa, there's some farm of animals, but no animals here. Okay, let's see this. Open this. Oh, just one bed here and farm of this. Some some outposts, and let's check this area. What about this? Oh, some let's take this. Let's just collect this.
See this outpost, but it's so very dangerous. I go in there. Kita rin ang pagkukumahog ng mga tagaglan pagdating ng isang See this ilang pasyente ang kinailangang i-airlift house and shop madalas and blue bed. ito na ang tinuturing na Oh, pinakamalaking unlucky. pinsala na So tumamasagla coil. ayon sa ilang lokal na opisyal. So we need this food. President ayon ng Manuel Pacquiao na aabot na sa halos 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala na natamo ng kanilang probinsya dahil nga dito sa napakalakas na lindol na ito. At kung kahapon ang sabi ng Hi, Mr. Villager. ay hindi niya alam kung saan magsasagaan. Look at this house. Yung main road papasok dito sa poblasyon, malinaw na ang You see kanilang the kailangan ice. ay ayuda. Look, Distribute mountain. ito at yung pambuhay sa mga And this nananatiling nawawala at pag-aayos house, ng mga iba pang kalsadang sira at hindi pa rin madaanan. Oh, Pero one yun bed, ang blue sabi bed, rin and ng red ilan, bed. ay mukhang matagal pa talaga bago nila masabing ulit manangyari sa And normal I don't ang kanilang see buhay. just Maraming salamat, Rafael Bosano. 2 beds. Tuloy-tuloy ang pagdalaw ng mga kaanak, kaibigan, coaches at maging ng ilang politiko sa lamay ng Limao Ateneo basketball player na si Rene Paterbonia sa huling araw ng kanyang puro sa Quezon City. At live mula sa Arlington Football Chapel sa Quezon City, nagpapatrol si Andrea Madam, Tequines. check Andy, this. may schedule na ba kung kailan man I uuwi want sa to check probinsya something. ang labi ni Rene? Wait. Tunihin ang handa na nga ang pagdadala ng mga labi ni Rene Let sa me check the Davao outpost. bukas ng madaling araw. Kaya ngayong araw, marami Like na yung humabol dito sa Quezon City para Oh, let's go. makabisita I'm so at very makidalamhati careful. sa kanyang Like pamilya. this, it's very dangerous. Sa ngayon, Oh, Yataki. So many. I don't know. nagsulog ng hustisya para dun sa nangyari kay Rene. No? Nang ibabaw din yung mga kwento na pagiging Good, mabait so ni many, Rene so many. at yung kanyang pagmamahal I just sa kanyang want pamilya. here. Higit sa pagiging magaling na basketball player, marami rin bumilib sa pagiging mabuting tao at mapagmahal na anak ni Rene Paterbonia. Yan ang sentimiento ng mga dumalaw sa kanyang purol sa Quezon Isa City itong habayan. nitong nagdaang 2 araw. First Lagi niya inisip one. yung family niya, lagi niya inisip yung kapakanan ng mga kapatid niya. First So, one very is inspiring conversation naman sabi sa akin na Coach, pag hindi mo na ako conserve willing sila, na oh my 5 God. years na dapat mayaman din ako kaya maawan ko sa kahirapan ng pamilya. Hinangaan din ni Coach Jess ang karakter at kababaang loob ni Paterbonia sa kabila ng kanyang mga napagtagumpayan. Pinangarakan ni Paterbonia ang Davao Eagles para magkampiyon sa 2025 palarong I pambansa. got to Pinarangalan din siya most valuable player noon. Sobrang and bait naman niya, sobrang wala siyang, kahit sinong player, wala siyang kaaway. Sa loob ng court, sinusutok siya, pero siya pa yung nagsusunod sa pagkampo, wala kang makita na yan. Tumatak rin si Rene sa ibang atletang hindi naman niya ka-eskwela pero nakasabayan sa ilang kompetisyon. Pag may problema, siya yung harapitan ko. so I need stone. Dumating din ang mga miyembro ng Stone. Calabarzon basketball team na nakalaban ni Paterbonia at Davao Region sa 2026 palarong pambansa. Here. They put here some extra. Kailangan ko rin po yung paglalaban namin sa college. Sa totoo yung attitude na rin eh, lagi namin usap ko. Kasi, grabe yung ugali ng sobrang best. Umaasa naman si Senador Robin Padilla na magsilbi pa rin magandang halimbawa si Paterbonia sa Oh mga my kabataang God, so Pilipino. Napaka-close nila ang pamilya. Dumudugo ang puso ko dahil napaka-agang nila. Nanghiramay rin at nagbigay ng bulaklak si Senador Bob Aquino na alumnus ng Ateneo de Manila University. Kapwa nagsusulong ng resolusyon sa Senado si Aquino at si Padilla na imbestigahan pa ng PCPD ang team building activity na nagresulta sa maagang pagkamatay ng basketballista. Psychosocial support naman at iba pang klaseng tulong ang nais ibigay ni dating Senador, kapwa Atenista at Philippine Red Cross CEO Chairman Richard Gordon. Karusan na matutulungan Sleep here is a dangerous. I get sa home. buwan sa Davao para
social kwan. So, natin na, siyempre may trauma yan eh. Para matulungan sila ng psychosocial support. Kung ano man kailangan nila. Para at least panahon ng ganito, siyempre naiwan ang medyo may tama, masakit, dapat din ang alalayan. Bumisita rin si Zambales 2nd District Representative Doris Maniquis na naniniwalang dapat magkaroon ng mas mahigpit na mga regulasyon sa pagsasagawa ng team building activities sa dagat. Sana huwag na mauli dito at kung sakali na magkakaroon ng team building, lahat ng garantiya para maging safe naman yung mga bata kasi pinagkatiwala sa kanya, ng magulang. Bumalik din ang ilang PNP-CIDG officers sa Arlington Memorial Chapel kanina. Samantala, ayon sa Ateneo de Manila University, sila mismo ang nakiusap kay Blue Eagles head coach Tab Baldwin na huwag munang magbigay ng pahayag at hayaang magpatuloy ang mga opisyal na proseso kaugnay ng insidente. Sabi pa ng universidad, inatasan nila si Baldwin na ituon ang atensyon sa emotional at psychological welfare ng mga manlalaro, coach at staff na apektado ng insidente, pati na rin sa kanyang sariling kalagayan. Tony, first time namang humarap sa Ateneo community ni Coach Tab Baldwin kaninang hapon. Dumalo siya doon sa candle lighting vigil na idinaos para kay Rene at saka kay Divine Adili sa loob mismo ng Ateneo de Manila University campus. Pero alam naman natin na yun nga, naglabas na ng pahayag yung Ateneo na napagdesisyonan na nila bilang isang institusyon na hindi muna magbibigay ng pahayag sa publiko o sa media si Coach Tab habang siya'y naka-leave at habang gumugulong yung investigasyon ng mga otoridad at yung sariling fact-finding inquiry ng Ateneo. Dito naman sa Arlington, katatapos lang nung misa, final wake mass para kay Rene dito sa Quezon City. Isa nga dun sa mga nakita nating dumalo ay ang University Athletics Director ng Ateneo na si Mr. Emmanuel Fernandez. At bukas naman, since itatransport na nga yung mga labi ni Rene, ay sa Ateneo de Davao University Senior High School Bangkal na yung magiging susunod na public viewing para kay Rene. At yun na muna ang latest. Tony, balik sa'yo. Pero Andy, wala pa namang pinapaalam sa publiko, no? Kung kailan mismo ang libing para kay Rene. Tony, wala pang binibigay yung pamilya na eksaktong detalye, eksaktong date, no? Pero kalaunan ay balak nga nilang iuwi sa Agusan del Sur kung saan ipinanganak mismo si Rene, no? Doon siya balak ilibing. Pero